Magugulat ka dito. Bistado na Duterte Youth Party List, kumanta na Comelec, booking ang plano. Ayan, syempre itong balita ang ating matutunghayan ngayon ay mula ng bayan. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito na nga, pag-usapan na po Ayan. natin yung mga isyong may init. Ha? Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, no? Bisitahin niyo yan, mga katunay, para maging updated po tayo sa mga vlogs, no, na nilalabas ni Banat Bay. Syempre, suportahan natin at huwag na natin kalimutang suportahan din ang Banateros. Ayan, pagpatuloy natin. Bakit? Kasi ito may mainit na issue eh. Alam nyo, yung pagka disqualify kay Duterte Party List at pag disqualify dito kay Uy. 'Di ba? Sino si Congressman Uy? Siya yung nahalal na nanalong congressman sa Maynila. Ayun nga yung sinasabi ko nung nakaraan. Si Uy yung nanalong congressman sa Maynila, tinalo niya si Abante. So ang nangyari ngayon, parang mawawala si Uy, babalik uli si Abante sa pagiging congressman. No, parang nanalo na si Uy, pero mas nanalo pa si Abante. Pwede pa lang mangyari talaga yun. No? Kala ko lang sa pelikula ko lang napapanood yun. Kasi may mga napapanood akong ganun eh. Kung maaalala nyo yung Mayor Latigo, no, yung ginanapan ni Eddie Garcia, 'di ba? Panalo siyang mayor pero yung merong talagang umaapila sa kanya na yun daw naman talaga ang nanalo, yung isa, no? Pero kitang-kita naman na binoto ng taong bayan si Mayor Latigo. Pero sa nangyari, parang ginamitan ng power si Mayor Latigo kaya napababa siya, no? Pero pinaglaban niya yung posisyon niya, 'di ba? Pinaglaban din siya ng taong bayan. Kumbaga parang napababa siya sa pwesto. No, pero alam ko na ano uli siya eh. Kumandidato, nanalo uli talaga. No, parang ganito naman yung nangyari kay Uy. Siya na yung nanalo, tapos pinabababa naman siya sa pwesto. Kahit siya yung binoto ng tao, talo pa rin siya. Parang ganun ba yun? Ba't naman ganun? Biglang sasabihin ng Comelec, hindi tama yung yung pagkakandidasi mo, so tanggalin ka na, si Abante na lang uli congressman. Mga kababayan, malaking issue ito. Oo. Malaking issue ito. At sa tingin ko, opinion ko lamang to, may kamay dito si speaker. Diba? Opinion ko lamang to ha. This is just an opinion and it might be wrong. Pero sa tingin ko, naku po, may kinalaman ba dito si speaker? Ako'y nagtatanong lang. Tinatanong ko dito, Comelec chairman, kinausap ka ba ni speaker? Kinausap ka ba para ibalik itong si Abante at tanggalin ditong Duterte youth din? Yan, hindi talaga maiiwasan yung mga ganyang question. 'Di ba? Kasi kitang-kita na eh, binoto ng tao tapos nanalo. Tapos matatanggal ngayon sila, parang sinasabi na talo sila, parang wala. 'Di ba? Kumbaga dapat tapos na 'yun eh, yung eleksyon na 'yun eh. No, bakit hindi ba natin pinaniniwalaan yung boto ng tao? Ibig sabihin kailangan may mas mataas pa na bumot. Mas may mataas na boto pa tayong hintayin o alamin. 'Di ba? Parang ang hirap naman no. 'Di ba? Kumbaga parang hindi pala pwedeng magdesisyon yung tao na kung sino yung iboto nila. 'Di ba? Hindi pa pwedeng yung mga tao. Kailangan mayroon pang mas mataas doon na magdesisyon kung uupo yung nanalo o hindi. Parang ganun eh. Parang nagiging unfair. Kawawa naman yung mga tumatakbo katulad nitong mga to na nanalo tapos mawawala sila sa posisyon. 'Di ba? Kaya parang nagkakaroon ng issue. Ito, hindi lang to maliit na issue, big issue to. Siyempre malalagyan na naman ng kulay to
Hindi pwedeng hindi malagyan ng kulay yan. Ako nagtatanong sa iyo, COMELEC chairman ha. Kasi people voted for Duterte Youth. Sila nga ang isa sa pinakamataas, di ba? Duterte Youth. So parang ang nangyayari dito sa nire-react natin, parang ang naiintindihan ko dito sa parte na to, parang ayaw papasukin talaga yung mga Duterte talaga. Kung ikaw maka-Duterte ka, kumbaga hanggat maaari na mapapalayas ka namin dito sa kaha namin, palalayasin ka namin. 'Di ba? Parang ayaw naming lumakas ang kaha ng mga Duterte dito. Parang ganun yung nangyayari. Kayo mga katunay, ganun din ba nararamdaman nyo? Kasi hindi na umaalis sa isip namin eh. Kasi kayo mismo yung naglalagay sa isip namin ng ganito, kaya nakakapag-isip kami ng ganito. 'Di ba? Kung wala naman tayong di ba? Tapos ganun-ganun mo lang tatanggalin. Tapos eto pang si Uy. Manila citizen voted for Uy. Tapos biglang sasabihin mo lang, hindi, forfeit yung kanyang candidacy. Ano ba to? Dahil ba maraming ginawa si Abante? Again this is a question. Sana wag ganito. Pakinggan po natin itong paliwanag ni ni Cardema. May punto siya dito eh. Bakit? Ito ay pwedeng gamitin kay VP Sara Duterte sa 2028. Kunwari nanalo siya. Eh baka sabihin niya, ay sandali, forfeit yung candidacy mo kasi may mga kaso ka. Di ba? Kasi yan Yun, tama yun. Maaaring may apply din kay VP Sara to pagdating ng ng 2028. Kasi talagang dito kasi silang nangyayari, hindi nila maharang si VP Sara eh. Halos lahat ginagawa na pero hindi pa talaga matibag-tibag. Hindi mahila talaga yung paa niya pababa eh. So syempre, kung darating yung 2028, tatakbo siya, yan nga sinabi ni Sir Banatbay, baka mamaya magkaganon din. Na nanalo si VP Sara, binoto ng taong bayan, tapos biglang magkakaganon, magkakaroon ng problema. 'Di ba? Yun. Pag nangyari naman talaga yun is, kahina-hinala na talaga yun. 'Di ba? Wala na tayong dapat ibang isipin dun. Talagang hinaharang talaga si VP Sara. Pero talaga sa botohan naman talaga, dapat ang nasusunod dyan, taong bayan eh. Hindi naman po kayo dapat ang nasusunod. Hindi nga kayo dapat nasusunod kung hindi kayo ang pumipili. Kasi niyan eh, niluklok na ng taong bayan yan eh. Bakit kinokontra pa natin yung gusto nila? 'Di ba? Ibig sabihin, pagkakampi nyo yung naluklok, wala kayong kontra. Hindi kayo magsasalita. Pero pagkalaban ng naluklok, kontra tayo dyan. Kailangan, yan. Mawala yan sa pwesto. Kailangan na manalo, bata natin. Parang ganun ang nangyayari. Kaya hindi mawala sa isip namin yung ganun. Kayo mismo yung nagsisiksik sa isip namin. Dapat maging sports lang tayo. Ginamit sa Duterte Youth. Again, trial ito. Trial itong ginawa nila. Parang yung ginawa kay Pastor sa KOJC, trial yun eh. Yung paglusob, nung walang masyadong nagwala, ginawa nila ngayon kay Pangulong Duterte. So, hindi kaya trial itong kay Cardema sa party list at saka itong kay Uy, kung walang iimik at magsasampa ng kaso dito sa COMELEC chairman, pwede nilang gawin uli yan pag nanalo si VP Sara Duterte bilang Pangulo. Kasi nga laging ganyan ang kanilang pattern eh. May testing muna. Pero kayo mga katunay, sa tingin nyo kung sakaling manalo si VP Sarang presidente, kung gawin sa kanya yan, sa tingin nyo ba papayag dala ng ganun-ganun si VP Sara at papayag ba yung taong bayan ng ganun-ganun na lang? Ano sa tingin nyo mga katunay? Pero dapat si Uy tsaka si yung Duterte Youth, si Cardema, is dapat talaga pinapaglaban nila kung ano yung karapatan nila. 'Di ba? Kung ano talaga yung side nila. 'Di ba? Hindi naman dapat na ganun-ganun na lang, natanggapin na lang nila agad-agad. No, sigurado hindi naman nila tinatanggap agad-agad 'yan. Dahil syempre, inuulit ko, niluklok sila ng tao. 'Di ba? Dapat ipaglaban talaga nila kung ano talaga yung dapat nilang ipaglaban. Pagka 'di ba? Tapos alimbawa, ito'y katang isip lamang.
na maaring mangyari. Kumandidato, hindi talaga makahabol si Speaker. So kahit number 2 lang siya. Di ba? Kahit number 2 lang, okay na. Tapos, biglang i-forfeit yung candidacy ni VP Sara Duterte. Presidente bigla si Speaker. Ako po. Naku. Wala, napunta na tayo sa ibang bansa. Pero tingin ko, no, hindi lang naman siguro si Speaker ang makakalaban yan sa pagiging presidente. 'Di ba? Hindi lang si Speaker makakalaban yan kasi sigurado may makakalaban pa yan eh. No, pero kung ganito na mangyayari na dalawa lang sila ni VP Sara, ay nako. Kumbaga hindi naman nakakatakot si Tams na kalaban eh. Pero nakakatakot siya sa tema na yan nga, baka may mangyari mga ganyan. Ayaw kitang pag-isipan, Tams, ng masama. 'Di ba? Pero sa nangyayari kasi ngayon, bakit ganyan? 'Di ba? Bakit ganito? 'Di ba? Kaya malabo talagang hindi masama yung pangalan niya sa nangyayari. 'Di ba? Kaya iniisip ng iba baka mangyari 'to sa 2028. Oh, lalong-lalo na kung dalawa lang silang maglalaban ni VP Sara. Kasi kung dalawa lang silang maglalaban, talagang kulela talaga siya. 'Di ba? Real talk lang naman. Talagang siguro nasa 20 million na si VP Sara, baka mamaya nasa 1 million lang to, 2 million. 'Di ba? Baka ganun lang mamaya yung maging boto niya. O kaya kung sakasakaling si VP Sara ma-disqualify, maganyan-ganyan. 'Di ba? Parang hindi tama dahil kita mo naman na binoto siya ng taong bayan. Malayo yung lamang niya kasi talaga 101% magiging malayo talaga yung lamang niya kay Tambi. Kung silang dalawa lang yung maglalaban sa eleksyon. At remember at that time, they're still in power. The command from the police and the AFP ay nasa presidente pa, na kay Marcos pa. So kung sino ang pumalag, pwedeng ikulong kagad. Di ba? I mean, ito'y katang-isip lang. Opinion ko lang to na maaring mali, maaring hindi mangyari. Pero kung iisipin mo, kasi yung mga, sabi nga nila, yung mga imposible, nagawa nila eh. Imposible, bitbitin si Pangulong Duterte, nagawa nila. Imposible ma-impeach si VP Sara Duterte kasi unity, nagawa nila. So lahat ng imposible, kaya nilang gawin. Kasama po natin ang chairperson ng Duterte Youth Party List. Ukol pa rin po dito sa desisyon nga po ng COMELEC 2nd Division. At tatanungin po natin ang kanilang reaksyon. Sir Ronald Cardema, magandang umaga po. Good morning po, ma'am. Good morning po, sir. Thank you for being on the show. Nagdesisyon na nga po ang COMELEC 2nd Division. Kinansela po ang registration ng Duterte Youth Party List. Ano pong reaksyon niyo, sir? Masabi ko, kalokohan yun. Una, ang naging boto ay 2-1. Kasi 3 lang sila sa division. Dun sa 1, yung bumoto para sa atin, yung mismong presiding commissioner ng division. At kami nga nagpapasalamat kasi kinontra mismo ng presiding commissioner lahat ng sinabi ng dalawa. Ang sinasabi lang kasi ng mga petitioner laban sa atin, noong 2019 daw, unang-una meron daw tayong hindi pinablish sa dyaryo. Tapos meron daw tayong hindi ginawang hearing. So yun yung sinasabi ng dalawang commissioner. Alam niyo yung sabi mismo ng presiding commissioner sa pagkontra niya dun sa dalawa, naka-state naman sa dissenting opinion, it is never the fault of Duterte Youth Party List because under the party list law, it is actually the COMELEC who is required to publish. Ayan, nalinaw niyan. Yung sinasabi ng dalawang commissioner, 3 daw yung commissioner. Yung pinaka-head doon, nung committee na yon, mismo nagsabi, walang problema yung sinasabi niyong publication kasi nasa batas natin na magpapublish ng publication na Duterte Party List ay tayong COMELEC. Mismong head noong committee na yon. Kita nyo naman sinasabi nga ni Sir Banatbay, ito walang problema yung Duterte Youth Party List. Pero kasi sinasabi niya rin kanina na ang imposible ay nagagawang posible. Siyempre iba na kapag ikaw ay nasa position, diba? Lahat pwede mong gawin kung tutuusin. Diba? Pwede mong makontrol, pwede mong maano. Kaya ganun yung nangyayari kahit sabihin natin na talagang ang dahilan ng Duterte Youth Party List ay pasok na pasok. Ibig sabihin talagang wala talaga silang problema pero gagawan talaga sila ng problema dahil syempre alam naman natin yung Duterte Youth Party List ay maaaring maging banta rin. No? Dahil nga syempre, kaya nga Duterte Youth Party List, Duterte yan, maka-Duterte yan Parang ang nangyayari dito is
hindi pwedeng kumapal ang supporter ng mga Duterte dito. Kailangan hanggat maaaring masusolusyonan yan, matanggal sila rito, ay gawin na natin. Okay, pasensya na kung kami nakakapag-isip ng ganito. Kasi parang nararamdaman namin, parang hindi naman nagiging patas yung laban. 'Di ba? Sana naman maging patas tayo. Para hindi naman kayo nakapag-isipan ng hindi maganda. Kasi kayo din ang gumagawa nga, sinasabi ko kanina, kayo din ang gumagawa ng ipag-iisip sa inyo ng hindi maganda ng mga tao. So kung kayo pinag-iisipan na ng masama dati pa, sana yun ang iniiwasan nyo. Yung dalawa, ewan ko kung in-appoint yun ni Marcos. The name of Duterte Youth Party List. And kung nakalimutan ni Comelec, hindi kasalanan ni Duterte Youth yun. Kasi lahat naman ng pinapapublish ni Comelec sa atin, lahat yun pinablish natin. Lahat ng notice of hearing, lahat ng hearing, inatanda natin. Hindi naman kasi kaya ni Duterte Youth Party List na tayo yung pupunta sa Comelec, magsasabi tayo na kailan po yung hearing natin, punta tayo. Ang nagyayaya mag-hearing, sila ang government office hindi naman yung petitioner dati. So tayo ay pinagtanggol mismo ng presiding commissioner. At sinabi pa doon ni Presiding Commissioner Ray Bulay, lahat ng ibang allegation, promoting violence daw tayo, vote buying daw tayo, lahat-lahat doon, kinontra ni Presiding Commissioner dahil hindi daw totoo yun. Walang facts, walang ebidensya and everything. Yun naman po ang totoo doon. Alam nyo, nakakatakot dito sa ganito. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino, kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon. Grabe, no? Sovereign will na yon. Grabe. Paano pagtatakbong presidente si Sara Duterte sa 2028? Oo nga. Bigla na lang sinabi ng Comelec, after siya iboto ng milyong-milyong Pilipino, teka, disqualified ka pala, Madam President. Ay, yun nga yung sinasabi, tama naman yun, no? 'Di ba? Ang daming bumoto sa'yo, milyon ang bumoto sa'yo. No? Yung sinasabi nga ni Cardema, 2 lang pala yung pwedeng mag-ano sa'yo dyan. Bakit kailangan pa natin yung boto ng taong bayan? Bakit kailangan pa natin ng eleksyon kung ganyan lang din ang mangyayari? Kung sa bagay, kaya nga nun gustong-gustong matupad yung mga People's Initiative, yung mga tsa-tsa na yan para mawala na ng eleksyon. Kumbaga, mawala na ng karapatan yung taong bayan. At kung sino yung gustong maupo, up to sawa na lang siya. 'Di ba? Hanggat hindi siya natitigok, tuloy-tuloy siya sa panunungkulan hanggat di siya tinatanggal ng mga kasama niya sa gobyerno. No. Kaya parang ganito ang nangyayari. Parang invalid yung pagboto ng mga tao. 'Di ba? Parang baliwala. Hindi naman pala pinagbabasihan ng boto ng tao. Kung 2 tao lang ang pwedeng magdesisyon ng ganyan. Hay, napakahirap naman nun. Talagang nakakatakot yun para sa aming mga taong bayan na parang kami ay unti-unti nang natatanggalan ng karapatan na bumoto. Natatanggalan na kami ng karapatan na mamili kung sino ang gusto naming iluklok sa pwesto. Dahil kung yung gusto naming iluklok sa pwesto ay natatanggal lang. 'Di ba? Napagdidesisyon na ng iba. Ay, nako. President-elect, kasi may kaso ka noong 2025, nagwala ka, nagpura ka, kinasuhan ka ng FBI, kinasuhan ka ng DOJ. Nako. Ano na mangyayari dyan kapag hinayaan? Alam mo, posible yan, ha? Kasi tandaan, Ganon, yung kinasuhan dahil doon. Na-disqualify. Lalo na kay VP Sara, marami silang ikakaso dyan. Pwedeng maging butas kay VP Sara yon yung mga in-issue sa kanya ng mga nakakaraan. Kaya medyo parang delikado si VP Sara dito, no? Pero I hope syempre sa 2028 is makayanan to, makalusot si VP Sara dito. No, hindi naman siguro aanuhin ng tadhana to na 'di ba? Na mangyari kay VP Sara yung ganun. Ano na lang tayo, mga katunay, kumbaga abangan natin tong mangyayaring to, 'di ba? At least dito, may hint na tayo. ninyo yung mga kaso sa kanya, parang out of this world yung kaso kay BP Sara Duterte, talagang sinadya lang. Para bagang, sige, kasi may kaso ka. I mean, you understand what I mean? Walang conviction, ha? Basta kinaso lang. Di ba dati para nagtataka tayo, bakit biglang gumawa ng kaso para kasuhan? Itong si BP Sara Duterte. So, mukhang nabubuo yung picture na posible in the future, kasi yan yung ginamit sa sa party list ni Cardema may kaso kayo. Remember, kaso lang, wala pang conviction. Kinasuhan kasi sila ata nung mga MPA na kung ano-ano.
Kaso pa lang yan, wala pang conviction, pero ginamit siya ng COMELEC para i-disqualify sila. So magkakaroon ngayon ng precedents, di ba? Na uy, nangyari yan. O ngayon, kasi halimbawa lang, nagpasa ng motion to consider itong party list ni Cardema sa Supreme Court. Sinabi na halimbawa lamang kung sinabi ng Supreme Court tama yung decision ng COMELEC. So pwede nga yung gamitin niya ng COMELEC in the future. Oo. Ganun pala pag may kaso pwede Okay. So, makakaisip na naman sila ng dahilan ngayon laban kay VP Sara. 'Di ba lahat nga ng mga inaakusan nila kay VP Sara, lahat ng ginagawa nila ngayon laban kay VP Sara is walang nangyayari. Yung impeachment nga halos, 'di ba? Walang nangyayari. Siguro kung makalusot si VP Sara sa impeachment at makarating siya sa 2028 at tumakbo siya, maaaring makaisip na naman sila ng paraan. Na eto nagamit natin dun sa sa iba natanggal nga natin, panalo na natanggal pa natin Eto pa kayang si Duterte, marami tayong pwedeng dito. Yun ang problema doon. 'Di ba? Makakaisip na naman sila ng paraan kung paano na naman mahihila pababa si VP Sara. 'Di ba? Parang nagiging advance din. Nagiging advance ang ngayon, utak ng tao. Okay. So tatakbo si VP Sara Naman Duterte sana. pag nanalo siya, number 2 si Romualdez. May kaso ka. So yung number 2 ang according to that mananalo. jurisprudence, merong kaso ay hindi dapat i-proclaim. Patay tayo dyan ngayon. Hindi, di ba? I mean, isipin nyo mukhang imposible. But again, imposible rin dapat na madala si Pangulong Duterte. Hindi natin nakalain na merong sundalo, may pulis na magtatangkang dalhin si Pangulong Duterte sa dahig. After what he did sa mga uniform personnel. Nagulat din Pero tayo. nagawa. So maaari din ito. Mukhang imposible. Pero kung lumusot ngayon itong kay Cardema, ay anak ng tutsang kalabaw. Posible ngayon. Itong kay VP Sara Duterte. Isipin nyo mabuti ito. Tapos anong gagawin natin? Putang ina, magkikwentuhan tayo ng chismisan tungkol sa pamilya ni Duterte? Hindi, you understand what I mean? May mga malalalim tayong dapat pag-usapan, pag-ukulan ng pansin. Anong gusto ninyo? Pag-usapan yung problema ng mga... Ay, nako. Partner ni Pangulong Duterte? Ang ina nyo talaga. Ito. Kaya kalokohan yung mga pinagsasabi ng dalawang commissioner doon, si Pipo, saka si Celis. Tandaan yung mga pangalan ng mga yan. Sir, bukod po dyan sa nabanggit ninyo yung publication, nakita nyo na po ba yung mismo pong desisyon nitong COMELEC 2nd Division? Binasa ko na kahapon Oo, meron yung buong decision Meron pa po silang ibang mga binabanggit dito aside from the publication. Meron silang binabanggit na yung mass withdrawal, pati substitution po ng nominees. Meron pa rin binabanggit na last minute changes. Meron din pong sinasabi na parang tinawag po ng COMELEC mismo na pinagmumukhang katawa-tawa po yung election process. Kumbaga, hindi lang isa po yung dahilan kung bakit kinansela yung registration. May tugon po ba kayo dito po sa mga nabanggit sa desisyon? Actually, yung tugon ko, eksakto dun sa sinasabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay. Walang katotohanan yung mga yun kasi wala namang pruweba. Alam mo, kaya naisip ko na kung ba't pinatagal nila ng 3 linggo to. Ginawan pa nila ng mga legal words kung paano sasabihin yung mga bagay-bagay na yon. Unang-una, sinabi dyan kasi sabi ng petitioner sa atin, yung Kabataan Party List, promoting violence daw tayo. Isa daw yung sa dahilan kung bakit kailangan tayo matanggal yung rehistro natin. Ang sinabi ko lang naman sa speech ko nung hindi pa nag-e-exist yung Duterte Youth Party List, sabi ko, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, debatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ibig ko sabihin, mahilig tayo makipag-debate. yun yung naging banta sa kanila. Kaya naman pala. Kumbaga, naku, didebatihin tayo nito. Huwag natin panalo to. Parang na-alarma na sila doon. Ito kasi si Cardema Dapat nilihim mo na lang. Alam naman sa Pilipinas, dinebate ko si Jim Paredes sa EDSA Shrine, dinebate ko si Kaloy Zarate ng Bayan Muna hanggang matanggal sila sa Kongreso, mga ganung bagay. Ang pinapalabas nitong dalawang to, Commissioner Pipo and Bulay, at Pipo and Celis, pati nung petitioner Kabataan Party List, Grabe, no? nakalagay doon, promoting mass murder in the Philippines. Sino pa namang maniniwala doon? Sa kalahating dekada natin sa Kongreso, wala nga kami kahit sinapak o sinuntok o binatukan. Wala. Ang nirereklamo nga namin yung mga teroristang NPA
na nanggagaling sa ibang party list na talagang naman napapatay sila bilang teroristang NPA. Kami pa yung nakasuhan ng promoting violence. Ganyan yung sinasabi natin at tama naman yung sinabi Nagamit sa kanila Presiding yun. Commissioner Bulay, walang ebidensya sa mga house show na kaso na yan. So, para po sa inyo, sa panig po ng Duterte Youth, walang pagkukulang, wala po naging pagkakamali. Ito po, parang ang dating po dun sa mga naging tugon nyo, napupolitika po ba kayo, sir? Aba, siyempre naman. Sigurado yun. Kitang-kita. Obvious naman eh. Alam mo, kasi ganun yung sinabi ng dalawang commissioner. Pwede ko naman sabihin na ganito naman yung side namin. Pero ang advantage namin, yung mismong presiding commissioner nila, on the record, ang nagsabi through a dissenting opinion, kung ano yung mga tama naman talaga doon na hindi naman namin pagkakamali yun. Ang sabi naman po kanina, kausap namin si Comelec Chairman Attorney George Garcia, pwede pa po ito for motion for reconsideration. Ay, yun din po ba ang plano ninyong gawin? Yes, we are allowed by law to file a motion for reconsideration within 5 days. So until next week, pwede tayo mag-file. And after Dapat 5 days, ma-file natin yon, i-hearing naman yon sa Comelec and Bank. So normally, tumatagal ng buwan yan, pero sa ganitong mapulitikang bagay, baka magulat kayo, 1 linggo lang may decision na agad yung NBank. So bantayan nyo, pero most likely, lalampas yan doon sa June 30 na assumption date. Tsaka dapat talaga ipaglaban nila yan. No, kailangan bantayan din, 'di ba? Kung ano yung magiging desisyon. Kaya matatanong natin sa Comelec, nakasaad sa Constitution na kapag ang nanalo ay kapag ang isang kandidato ay nanalo, kailangan nyo iproklama. Tapos, pag yun naproklama, kailangan sa June 30, mag-assume siya ng kanyang 3-year term sa opisina niya sa gobyerno. So, ang tanong, bakit hindi nyo ini-issue yung proclamation nung May 19? Nakalagay sa rules ng Comelec, kahit may kaso, basta walang final decision, kailangan iproklama. Kaya nga, masabi ko, noong June 19, kailangan nila ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang sabi nila may pending na kaso. Kahit nagdesisyon yung division kahapon, hindi pa rin final yun. Kailangan pa rin nilang ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang inaantay yata nitong Comelec, maging pabor sa kanila kung kailan lang nila ilalabas o hindi na ilalabas. Yun yung TRO nating hinihingi sa Supreme Court Yun lang. na kailangan ilabas ng Comelec dahil nanalo naman talaga tayo. Hindi naman siya pwedeng kita naman. parang burahin na lang yung panalo natin. Nanalo talaga tayo. And they are required to produce that Certificate of Proclamation hanggat walang Grabe, no? decision sa ating kaso. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat ng Bayan at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay at syempre si Cardema, no? Yung nagsasalita kanina. Talagang napaka-unfair nung nangyari sa kanila, no? Boto ng taong bayan, biglang nabaliwala na lang. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.